nagmamaneho niyan mga senior, Yes. mga nanay, tatay na naghahatid lang nung apo, nung anak. Apo sa school. O kaya mamamalengke. Iba naman, sabi mo nga kanina, parang means of hanap buhay nila. Di ba sa amin ganyan sa Maynila, yung mga kulig-kuliglig, Sa may, mga ganyan. sa may bandang, yung sa may Divisoria. Yung parang kuliglig na level up. Di ba? At kaugnay po nito, makakausap po natin ang Pangulo ng E-Vehicle Association of the Philippines o EVAP, si Ginoong Edmond Araga. Good morning po sa inyo, Sir Edmond. Si Zander po ito at si Angel. Good morning po. Good morning po at sa mga tagapakinig. Apo, Sir Edmond, ano po yung opinion nyo sa naging desisyon po ng LTO at ng DOTR na ipinagbabawal na po ang pagdaan ng mga e-bikes at e-trikes sa mga major roads simula po December 1? Kami po ay natutuwa sa inisyatiba po ng LTO. Dahilan po na kung ipapatupad po itong pagbabawal na ito, ay mariregulate na ho kahit papaano ang ating paggamit sa daan ng mga electric vehicles. Kasi ang importante naman po sa lahat, safety at yung ating road users safety na rin po at ng commuters. Both sides po ay makikinabang. Hindi naman po sa negosyo ang tinitinan ho natin dito, kundi ho sa kasiguruhan po ng ating mga bayan. Kasi po, yung iba nga po, ginagamit lang naman po for personal use yung kanilang e-trike o e-bike na at malapitang biyahe lang naman daw. Halimbawa po, paghahatid sa vehicle. Yan po ay hindi pinagbabawal na gamitin, pero doon lang po sa karapatan sa tamang lugar na pwedeng gamitin. Naiintindihan po namin ang mga bumibili po ng mga e-bike ay panghatid po sa mga bata. Correct. Naging personal mobility ang tawag po dyan. Yan po talaga ang purpose. Pero kung ito po ay lalabas sa mga major thoroughfares at ito po ay gagamit ng mga kalsada na masyado pong congested sa traffic, at magkakos po ng aksidente or something na delikado po sa mga pasahero, lalo na po sa mga bata, hindi po dapat talaga pahihintulutan. Yun po ay limitado lang. Kung sabihin po natin sa village po, hanggang kanto lang po sila ng premise ng kanilang gate ng village. At hindi po pwedeng ilabas. Dahan po kasi sa talagang hindi na ho natin maitatanggi. Lahat naman po ng bumili na ho niyan, wala hong lisensya. Karamihan at hindi po nila talaga alam yung patakaran ng traffic as to yung road users, no? Kasi po mga walang lisensya po sila. Opo. Sir Edmond, dinawin ko lang, ito po ba ay para sa e-bike at saka e-trike lang? Paano po yung mga electric scooter? Kasama rin po ba ito? Ma'am, yun po, ang e-scooter L1, L2 category po yan. Meron po pagka ang motor o ang isang vehicle ay more than 2,000 watts ang specification ng motor. Ito po ay ino-consider na L1, L2 na po siya na kailangan na pong i-registro. Pag below 2,000 watts, yan po ay tinatawag na light electric vehicle na tumatakbo lang po na hanggang 30 kilometers per hour. Ito At yung yan po yung mga maliliit. yung parang nakatayo lang Parang yung nakatayo ka. Iba pa po ang tawag doon Iba pa ay po yun. scooter. Scooter po yun. Iba pa po level po yung sa mga nakatayo. Iba pa rin po yung mga nakabot. Sa dami ho kasi na ngayon ng mga klase. naglalabasan. Kaya nga po namin pinai-implement yan para malinaw sa lahat na may pinagbabasihan ang ating regulasyon sa pagpapatupad ng road users. Opo. Sa inyo pong asosasyon, meron ho bang parang call na isulong po na dapat yung mga nagmamaneho ng e-trike at e-bike ay meron pong driver's license at yung mga electric vehicle po kahit mababa yung kanilang wattage, dapat din pong nakarehistro sa LTO?
Ang sa amin po, sir, ang mga members po ng association ay mga manufacturers din po ng mga e-trike na nagko-comply sa requirements ng lahat po ng ahensya. Mapa LTO, DOTR, DTI, lahat po yan. Dumaan po sa mga masusing proseso para maaprubahan. At pati ho sa prangkisa, yan po ay dinadaanan para maging public transportation. Yan po ay member din po namin yung mga maliliit na mga motor at hindi naman ho namin pinagbabawalan na huwag magbenta. Kasi negosyo ho yan. Pero talaga po naka-state po doon. Hindi ho talaga po pwede na gamitin yan sa iba pang pamamaraan. Kung gagamitin pang pampasahero o yung pang public transportation, kasi po may standards po tayong dapat nasundin. Opo. Pero kung halimbawa po hindi gagamitin for public transport, ang isang magmamaneho po ba ng e-bike o e-trike dapat pong may lisensya rin? Kung mamarapati, mas mainam po na meron silang lisensya. Kasi po, ang mga nagkakaroon po ng lisensya ay natuturuan kung paano gumamit ng daan. Ano po yung mga traffic rules and regulations. Saan po ang bawal lumiko, saan ang pwedeng lumiko. Yung karaniwan mo o kadalasan po, yung mga gumagamit ay hindi sinusunod ang batas trapiko. Kaya po nagkakaroon ng aksidente. May sumasalubong, may dumadaan sa sidewalk, yan po yung mga bagay na hindi mo dapat natin payagan. Apo. Sir Edmund, sa tingin po ninyo, sapat po ba kung bawal na yung mga e-bikes, e-trike sa mga major road? Tingin niyo po ba sapat po yung ating mga alternatibong ruta para po sa mga gumagamit ng e-bikes? Kasi may mga reaksyon po yung ating mga kababayan, sinasabi na parang anti-poor nga daw po. Itong nasabing pagbabawal po sa pagdaan simula po December 1. Simulat sa pool po, binigyan po ng pagkakataon, yan po yung tend to abuse na sinasabi po na pagka nagkaroon ka lang ng isang sasakyan, parang malaki na yung karapatan mong gumamit ng isang sasakyan. Ang dapat po natin ipaalam na ang isang sasakyan may kaakibat na responsibilidad. At hindi po lahat ng pwedeng marunong lang na gumamit ay pwede na tumakbo sa daan. Yan po ay dapat na ipinapaalam at in-educate po ang mga road users at would-be drivers. Ngayon po, alam po natin na dingit sa natin po, ang public transportation dito sa Pilipinas ay kulang, kundi man kulang ay hindi po ayos ang sistema. Kaya nga po kami nakikipagtulungan, kami po sa association namin, handa po kami tumulong anytime sa LTO, DOTR na magpatupad ng mga programa na para ho hindi malagyan natin ng tamang proseso at sistema sa paggamit po ng mga sasakyan. Hindi lang basta-basta gagamitin. Yun ho bang pagbabawal sa kanila sa national roads, matagal na hong, meron ho ba itong batas na sumasaklaw o pwede ng isang LTO o DOTR memo? Sir, yung pong administrative order, suffice na po yun na galing po sa Land Transportation Office. Sila po kasi ang may hawak ng pagdating po dyan sa sangay na yan. Ngayon po, dapat po may ugnayan with local government units na nagpapatupad din po. Dahil ang iba po, ginagamit po nila ang local government units na pinapayagan sila because sila ang nag-i-issue ng prangkisa sa mga three-wheel vehicles, which is sangay ng mga local government units. Ngayon po, dapat po yan ay mayroon tamang destinasyon o kung saan lang po sila pwedeng dumaan at payagan. Yan po ang tinatawag na natin na green routes para po naka-align po sa EVIDA Law, which is Republic Act 11697. Na nagpapatupad ang isang local government unit na mayroon pong daan o tamang paggamit ng electric vehicles, specifically kung ito po ay ini-enroll ng local government units as part of their Green Route Plan.
Sir Edmond, meron lang po tayong katanungan dito mula sa ating listener. Paano daw po yung halimbawa tatawid lang po sa major road? Bawal din daw po ba yun kahit na tatawid lamang daw po siya? Ang alam ko, ma'am, kasama po yun sa kung crossing major thoroughfares. Alam ko po, allowed po yun. Okay. Pero pag-cross at gumamit pa rin, kung kayo po ay dadaan din sa major thoroughfare, hindi ho talaga dapat. Paano ho kayo makakatawid ng isang major thoroughfare kung hindi kayo dadaan sa major thoroughfare? So bawal. Bawal talaga. Yun po talaga. Kasi kung halimbawa... sige sir. Ganito po yan, ma'am. Ang isang... ihayin tulad na lang po natin sa isang bisikleta. Ang bisikleta hindi pinagbabawal kahit sa kadumaan po pwede. Pero ito po ay pinadadaan sa gilid lang. Sa kaalaman po ng lahat kasi po ang bisikleta ay tumatakbo hanggang 20 hanggang 30 kilometros lang. So ibig sabihin mabagal ang takbo. Pag siya po ay nahagip ng isang sasakyan, ang magbabayad po ng pagkahon na tamaan, ang magbabayad po yung malaking sasakyan. Yun po ang traffic ruling. Kung ano po yung mas nakakalaki, yun po yung tatamaan, yun ang magbabayad. Kadalasan po, ang mga nakakabangga, yung mga e-trike na bumabiyahe, na pagka nakabangga, kamot lang ho ang bayad nila sa mga binabangga nila. At kung malala pa ho at na-aksidente, nagkaroon ng sakuna o nabalian o whatsoever, sasagutin po ng malaking sasakyan kung ano man po ang naging danyos ng isang maliit na sasakyan. Kasi yung iba naman ho, kaya po nag-e-trike o e-bike, PWD po, ito yung kanilang, imbis na mag-wheelchair ka nga naman sa ano ninyo, sa kalsada ninyo, naka-e-trike o e-bike. Parang madi-disenfranchise ba sila, sir, kung sakali po na ipagbawal na sila sa major roads? When it comes to PWD, dapat po yan may tama pa rin yung proseso para mapayagan po yun sa PWD. Pero ang sinasabi lang din po natin, ma'am, sir, yung pong hindi ho namin tinatanggalan ng karapatan ng mga PWD. Ilagay lang po natin sila sa tamang daan at tamang pamamaraan ng paggamit ng sasakyan. Yan po yung mahirap minsan po sa isang mga tends to abuse something that is not implemented. Pero pag nagkaroon ng implementation at nakita na ho ang mga problema, dyan po dapat talaga i-regulate. Opo. And syempre, ang atin pong pagmamaneho, ibinibigay lang po bilang isang pribilehyo. At hindi karapatan. Hindi karapatan. Opo. Sir, bago namin kayo pakawalan, kailan nga po ba yung last na magiging exempted sa number coding po yung mga e-vehicles? According to the CREVI and the law, that is 2028. 2028 na. Malapit-lapit. This would be depending on the next administration whether it would continue or not. Kumbaga. Kasi nadadaan po yan sa amendment at pwede po gawing executive order na ituloy kung sakali po nakikita pang kailangan. Ngayon po, kaya naman ho natin yung pinupush na maging exempted para ho sa promotion ng paggamit ng electric vehicle. Sa totoo lang po, Sir Alex, Ma'am. Angel po. Angel, nakakatulong po ng malaki ang pag-promote po ng isang electric vehicle o yung mga po gumagamit ng e-bike, e-trike. Ito po ay nakita na nila ang benepisyo na malaking katipiran. Ngayon po, lumagay lang po tayo sa tamang pamamaraan ng paggamit para magamit niyo po ng tama yung inyong mga biniling sasakyan. At kung kailangan niyo po mag-upgrade, mag-upgrade na ho kayo ng tamang sasakyan na pwede hong gamitin sa major thoroughfares. Alam po natin ang kahirapan, hindi lang ho ang kayang nila ma-afford, pero meron naman po paraan kung talagang gugustuhin na gumamit ng electric vehicle. Opo. Sir, matanong ko lamang po, dumadami na ba yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas ang gumagamit po ng e-vehicle? Lalo na po, 3 taon na lamang pala. Kumbaga, may coding na ulit. Actually, it has gained its ground. According to LTO sa registration,
From 2024, ang ating registered vehicles po ay 24,000 lang. Ngayon po, nung January to July reports po, nasa 29,715. That is almost half of the semi-annual report. Meron pong nilabas ang DOE na nasa 41,000 na po. Wow. Hanggang September, October po. So, tumataas pa po ang dami ng sasakyan na gumagamit po sa atin ng EV. Opo. And with that, Sir Edmond, Opo. maraming Thank you so salamat po. much. Sige po, salamat din po at sa mga tagapakinig po. Maraming salamat po kay Ginoong Edmond Araga. Siya po ang Pangulo ng E-Vehicle Association of the Philippines o EVAP. Ang ganda nung kanilang acronym, EVAP. Oo, ang lakas sopas. Paborito natin kapag tag-ulan. Oo, tsaka pag magpapasko, di ba? Ay, talaga dumadami yung mga naka-e-vehicles. Katulad mo, kuya. Shift na from hybrid. Mas tipid naman ba? Mas matipid sa gasolina. Hindi ka pagas ng pagas. Pero sa pagdating sa maintenance, medyo mas mahal yata. Medyo mas mahal yata kumpara dun sa... Kasi di ba halimbawa kung ang maintenance mo pwede nang daanin sa Banawe. Di ba yung hindi sa kasa. Hindi sa kasa. Mukhang ito parang hindi yata pwede. Katailangan. Dun ka talaga sa pinagbilhan. Sa dealer mo. So yun lang siguro yung kapalit. Medyo mas mahal din yung maintenance. Pero sa gasolina ay tipid naman. Mas tipid. Ang dami ko na nakikita mga dito. Pare-pareho nga kami. Oo, dami. Yung mga green ng plaka. Ba't kasi walang blue eh? Merong blue kaso diplomat. Tsaka iba-ibang mga brand na rin yung naglalaban-laban, no? Napakadami. Ang daming brands ng mga sasakyan. Tapos ang dami pa namang dahil magpapasko. Yun yung ginagawa nila, binababa yung down payment. Minsan nga may zero down payment, di ba? Para mahikayat yung ating mga kababayan. Na mag-e-vehicle na. Yan. At dahil po dyan, ang traffic sa Metro Manila. Sobrang traffic. Ramdam mo na ang Pasko. Ang traffic din sa Metro Cebu. Good morning po sa mga taga Cebu. Traffic sa Cebu. Sobrang traffic kahit saan. Ramdam mo na talaga ang Christmas rush. Mga kasama. Dahil nga sobrang traffic kahit maaga. Wala nang oras ng rush hour. Wala na sa rush totoo hour. lang Kasi kada oras rush hour traffic na agad. Diba? Sobrang dami kahit ng sa tao. sa mga mall. Yung dating halimbawa ikaw ay mamamalengke halimbawa ng maaga kasi walang tao, hindi na rin haba na rin ang pila. Ang hirap ng parking. Correct. Diba? Tapos uulan. Nakakatamad na tuloy lumabas kapag ganitong panahon. Kaya siguro po kung kayo po ay fan nung online yung order, shopping, online shopping, okay yung mga food delivery, pwede pero maganda. Siguro medyo konting na rin, pasensya dahil baka yung inorderan ninyo. Oo, mahaba din. Mahaba rin yung pila. Halimbawa naman umuulan, 'di ba? Kawawa naman si Kuyang Rider, 'di ba? Minsan nga pagka malakas ang ulan, hindi ako nagpapaano pa-deliver. Kawawa din naman kasi. Tsaka kung sakali magpa-deliver man, wala talagang choice, bigyan nyo man lang na kahit 20 si Kuya. 50. Diba? Oo, mga 50, 20, 100. Kung talagang, 'di ba? Kasi kung kaya naman. Kasi wala ka ng pamasahe, wala na yung effort mo na pumila. Parang yung service fee na lang. Correct. Minsan kami ganyan na option na i-order mo si Kuyang Rider. Oo. Diba? Parang buy a meal for the driver. Correct. Kaya lang baka sinong mamimili nung kakainin ikaw niya? Pa rin. Ikaw pa rin. Oo. Mas bongga yung food niya. Sabi niya, gusto ko 2-piece chicken ang in-order ko, burger lang. Juicy. Mas social pa yun sa kanya. Ano hong masasabi po ninyo dun sa pagbabawal po sa mga major thoroughfare, mga pangunahing lansangan sa e-trike at e-bike? Simula na yun sa Lunes, December 1, mga kasama. Baka meron ho kayong komento, baka kayo po mismo ay gumagamit at ayaw gumagamit ng e-trike at e-bike. Tinawin mo kung ginagamit. Ang atin hong text line ay 0961-630-7106. Pwede rin po kayong tumawag sa landline 8882-2376. Pwede rin po kayo magkomento sa ating Facebook dahil live na po tayo sa DZXL News, mga kasama, tsaka sa YouTube. Paki-follow na po kami, tsaka subscribe at paki-share po ang aming episode ngayong araw. Magbabalik pa ang programang Ang Say ng Taong Bayan. Alams na! Oras 9:26. Good morning! Ang lamig! Tika, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Han, ano ever best place mo in the world? Siyempre, right here with you.